Yan, magandang araw po sa ating lahat at welcome po kayo sa ating YouTube channel. Sa ngayon po ay tatalakayin natin yung isang katanungan na tinanong sa atin ng ating followers, isang follower dito sa ating YouTube channel at ang tanong niya ay ano ba daw yung gamot natin sa payat at matamlay na kambing. So ngayon pag-uusapan natin kung ano ba yung diskarteng ginagawa natin dito sa ating farm pagdating sa mga payat at medyo matamlay na kambing. Unang-una na kailangan nating tingnan ay maga unang-una nating kailangang isalang-alang ay yung environment ng kambing. Unang-una, kung yung housing ba nila ay maganda, maayos. Kasi sa mga gano'ng pagkakataon ay puwedeng kaya matamlay yung ating mga alaga ay dahil dulot ng stress. Dahil sa siguro binubully yung ating alaga or siguro naman ay napapabayaan natin na sila ay nasa ulanan or minsan naman siguro sikip sila masyado kaya nai-stress. Kaya nangyayari do'n, dahil sa stress na nararanasan nila ay nagiging matamlay sila, nagiging matamlay yung kanilang pagkain, kaya sila pumapayat. At kung ma-address natin yung gano'ng issue na maihiwalay natin yung matamlay na kambing at gumawa tayo ng maayos na kulungan na, na kung na kung saan ay sila ay makaka kumbaga makagalaw ng maayos na wala nang bubuli. Yung mga bully na kambing ay ating binubukod, ginagawa natin sila ng kulungan or dapat merong partition yung kulungan ng mga kambing natin upang sa gano'n ay meron silang privacy at hindi sila mabubuli nung kanilang mga kapwa kambing. At kapag na-address natin yung gano'ng issue at kung matamlay pa rin at payat pa rin yung ating mga kambing, ay doon na papasok yung ating pagdi-deworm. So sa pagdi-deworm natin, gumagamit tayo nitong Penbendazole ng Zoe and Zeo Goat Farm, ano? Pwede kayong bumili ng ang mga pampurga na pwede niyong gamitin ay itong Penbendazole, Albendazole, Ivermectin, o kaya naman ay yung pepe ng Battlecock. So yun yung mga pampurga na ginagamit ko dito sa aking mga alaga. So bakit tayo iba't ibang purga yung ginagamit natin o yung iba't ibang dewormer yung ginagamit natin? Upang sa ganun ay mapatay talaga natin yung iba't ibang klase ng mga parasite o bulate na nasa loob ng tiyan ng ating mga alaga kambing. Kasi bawat dewormer meron talaga yung specific na ito lang yung kaya nilang patayin na parasite o bulate. Pero yung iba na hindi niya kaya patayin, yun yung ginagamitan natin ng ibang dewormer para mapatay talaga yung ibang bulate na hindi kaya patayin, halimbawa ng Penbendazole. Kaya gumagamit tayo ng iba't ibang dewormer. After na mapag-deworm tayo, doon na tayo nagbibigay ng iba't ibang klaseng vitamins. Tulad nito, itong vitamins na DCM, ADE, B-complex, iron, at syempre hindi mawawala sa vitamins na binibigyan natin dito sa ating mga alagang kambing at saka dito sa ating mga alagang tupa, itong Vitamin Pro ng Battlecock. Yan. So tayo po ay Battlecock user. Gumagamit po tayo ng iba't ibang klaseng produkto ng Battlecock. Makikita nyo po, meron tayong ginagamit na Vitamin Pro, Egg 1000, yan, mga Sulfar QR, Primoxil. Gumagamitin tayo ng iba't ibang klase ng vitamins tulad ng ano pa ba? So, yun yung mga ginagamit natin ng mga vitamins ng Battlecock. Bakit ba napakahalaga magbigay ng vitamins para sa ating mga alagang kambing? So, napakahalaga na magbigay tayo ng vitamins dahil nakatulong ito upang sa ganun ay gumana sila sa pagkain at the same time ay makatulong sa kanilang paglaki, pag-develop ng kanilang katawan na kasi may mga itong mga vitamins and minerals na to ay hindi nakukuha lahat ng ating mga alagang kambing doon sa kanilang mga nakakain na halaman o damo. Kaya napaka-importante talaga na magbigay tayo ng mga vitamins tulad nito upang sa ganun ay masuplementuhan yung mga pagkukulang o yung mga kakulangan doon sa mga kinakain ng ating mga alaga. At tatandaan natin na ano bang uunahin? Vitamins ba o pagdi-deworm? So, napaka-importante na unahin natin yung pagdi-deworm bago tayo magbigay ng vitamins. Bakit? Dahil hindi ma-absorb ng ating mga yung vitamins o yung mga binibigay natin, in-inject natin vitamins sa katawan ng ating mga alagang kambing kung sila ay maraming bulate sa katawan. Kaya napaka-importante na mag-deworm muna tayo upang sa ganun, lahat ng parasite na nasa loob ng katawan ng ating mga kambing ay maging mapatay.
At after nun, ma-absorb na mismo nung katawan ng ating mga kambing yung vitamins na ibibigay natin. Kaya napaka-importante yung pag-deworm natin ay consistent. Kung tayo ay, dito sa kambingan ko, nagbibigay ako ng monthly. Dahil nagpapalabas tayo, nagpipiringe tayo ng ating mga kambing. Pero yung mga bower natin, at least 2 months. Kasi itong ating mga bower na kambing ay nakakulong lang sila, kinukumpay lamang natin. Minsan na lang din sila lumabas, kaya hindi sila more on prone sa pagkakaroon ng parasite. Pero yung ating mga native na kambing, yung ating mga tupa, so yun yung mga pinupurga natin monthly. Pang sa ganun ay masigurado talaga natin na mampatay yung kanilang parasite sa loob ng kanilang katawan. So yun yung discarding ginagawa natin upang sa ganun ay mapatay natin yung parasite at maiwasan natin na mamayat at maging matamlay yung ating mga alagang kambing. So sana nasagot ko yung iyong katanungan regarding kung paano magiging malakas, magiging mataba, magiging maayos yung kalusugan na ng katawan na iyong kambing. Unang-una mong gawin, i-observe mo kung ano ba yung environment na ginagalawan niya, kung may mga buling kambing, sa lamig, naulanan ba, papabayaan ba sa parangan, sa initan, sa ulanan, upang sa ganun ay nagbibigay kasi ng ng stress sa ating mga alaga. Yun yung minsan nagiging sanhi kung bakit sila ay matamlay at namamayat. Sunod, dewormer, kailangan natin mag-deworm at pagkatapos natin mag-deworm ay tsaka tayo magbigay ng vitamins. So yun lamang, at sana meron po kayo natutunan dito sa ating video na ating binagi ko sa inyo at maging aral to about sa atin. Disclaimer lang po, hindi po tayo expert, hindi po tayo vet. At ang ating mga binabagi po dito is based on our experience sa pag-aalaga ng mga ruminant tulad ng kambing, tupa. So yun lamang po, at paki-like and share na rin po pala nitong ating vlog na ito. At kung nagustuhan nyo po ay paki-subscribe na rin po dito sa nitong ating YouTube channel. At paki-follow na nga rin pala po ako sa ating Facebook account, Facebook page, Ang Hilawan Adventure. Kaya this is your Millennial Farmer, Ang Hilawan Adventure. At hanggang sa muli, paalam.